I guess let's kick off with the last thing we were just talking about, which is si VP Sara nasa Australia po right now, and in an earlier press conference, you expressed concern about her frequent trips abroad, nakaapat na in less than a month, and these all seem to be personal trips. But also at the same time, Yusek, hindi ba Malacanang din po nagbibigay ng Permission. travel clearance? Hindi ko naman po sinabing may concern kami sa kanyang personal trip. Nabanggit lang po natin na parang pang-apat na po niya to in less than a month. Dahil may nadagdag pa po yatang Qatar ayon kay Ms. Pia Gutierrez. Ang sabi lang natin, siguro dapat mas maging concern ang Vice Presidente kung ano ba ang sasabihin ng taong bayan sa palagian niyang personal trip abroad. Yusek, itong Vice President is practically an absentee Vice President. Paano karamihan dito sa mga trips niya, mga mga rally laban sa gobyerno? Nakikita nga po natin, mas personal po yung trip niya. Minsan kasama yung pamilya niya. At ito naman po ay hindi niya dinideny, personal trips. So, yun nga po, siya ay Vice Presidente at kumbaga pangalawang leader sa bansa. Siguro mas maging concern po siya sa magiging sasabihin ng tao sa kanya kung paano ba siya magtrabaho bilang leader ng bansa. Ma'am, pag sinabing personal trip, we suppose that means na walang public funds involved, no? Is that correct? Yan po ang itanong natin sa kanya kung meron ba siyang ginagamit na But as a matter of policy and procedure... Dapat hindi po, kasi it's a personal trip. Dapat hindi. But it's also, is it correct in pointing out that it's also within Malacanang's power to deny these trips, A, if napansin niyo pong nakakarami na, and B, to scrutinize kung, where the funding is coming from? Kapag ka po kasi humiling, lalong-lalo na si Vice Presidente ng Travel Authority, hindi naman po siya pipigilan. Kumbaga, choice niya po yan. Kasi pag tinigil po yan, baka po mas sabi pa siya sa gobyerno na pinipigilan siyang umalis. Yung freedom of movement niya maging issue pa. Well, ma'am, medyo i-cambio ka ng konti. Pero more or less the same rin, abroad din ang issue. Kasi I think it was yesterday when you were quoted as saying na the president's open to the idea of rejoining the ICC. You were quoted as saying during our last conversation, he said he's open to such a discussion. We'd just like to get some context here. Does this mean, kasi when an official says he's open to something, it can mean a lot of things. It can mean anything from we're seriously considering or pwede naman. Alam mo gano'n? Pwede naman. Parang dyan po tayo sa pangalawa. Pwede naman. Ganun. And actually, ganito yan, sir, just to make it clear. Even before, the President was asked if he is open for discussion regarding the rejoining of the country to the ICC. And he said na depende po yan sa sitwasyon, may mga pagkakataon po dapat aralin. So as of now, when I was asked yesterday, I told naman po na as we speak, wala pa pong seryosong pinag-uusapan tungkol sa ICC na pagre-rejoin. But definitely, since it is for the human rights and of course, sasabihin nila, at ito rin po yung suggestion ng UN Special Rapporteur, hindi naman po sarado ang isipin ng Pangulo pagdating po dyan. But still, sabi nga po, wala pong seryoso hampang pag-uusap. Dahil as of the moment, busy po ang Pangulo sa iba pong mga problemang sinisolve. Yung power consumption, water supply na problema po. So, yung po tungkol sa ICC, hindi po siya napag-uusapan sa ngayon. So nung 2023 November, Yusek, nabanggit ni Presidente Bongbong Marcos na seriously pinag-aaralan yung pagbalik sa ICC. Almost 2.5 years na. Ganun pa rin ba yung kondukta ng gobyerno? Pinag-aaralan pa rin? Or meron bang umabante doon sa pag-aaral? Hindi po. Kasi nung huli din po kami nakausap patungkol dyan, way back, hindi pa po kasi ito na pag-usapan tungkol doon sa Special Rapporteur. So, binibigay ko lang po yung mensahe nung pinakahuli pong mensahe ng Pangulo. Sabi niya patungkol sa ICC, hindi pa pag-uusapan, pero sabi nga niyo po, sinabi naman din po ng Pangulo na seryoso itong pag-aaralan.
at kung ano yung mga maaaring tamaan o maaaring magiging kondisyon sa pagbabalik, pag-aaralan po yan. So it's in the realm of possibilities lang, it's not in the realm of probabilities. Tama ba? More on, as of the moment, sir, I Yes, cannot sir. say really Yes, ma'am. kung ano, but sabi nga natin, kung gaano yung level ng openness to rejoin the ICC, hindi ko masabi. But maybe when it comes back, Okay. I will ask him again. Yes, ma'am. Okay. Sorry for asking that kasi nga, you know, minsan Ano kasi bang kaibahan ng possibility at probability? malaki Malaki ba? possibility. Parang it's- Probability means it will happen. It's Oh. just, a matter of time. Example, Hindi, it's possible that you will get married. But is it probable you'll get married tomorrow? Probably not. Two different things, worlds apart, di ba? Lalim ng hugot. Di ba, ma'am? But anyways, That's the context there. Marriage talaga, marriage. marriage. Lalim ng hugot. But anyway, since we're talking about ICC na rin, I wonder, Yusek, if you can give us an update on yung oath-taking ni former President Duterte, because last we heard, which was a few weeks ago, si DILG Secretary John Vic wanted to request ICC to let Duterte take his oath, which, to be honest, struck us as a bit odd kasi, I mean, that's never happened before. And it's, sabi nga ng mga legal experts sa amin, it sets a bad precedent, right? Because there are very strict rules around the oath-taking of a public official. So ano po yung balita doon? And has he filed the request? Do you know? Wala po akong update dyan. At sa kasalukuyan po, sa nakaraang linggo at sa kasalukuyan po, ay hindi po talaga namin napag-uusapan tungkol sa posibilidad na magkaroon ng oath-taking ang dating Pangulong Duterte. Siguro po, hindi ko po kasi hindi ako na-update patungkol po dyan, but maybe I will try to contact Sec John Vic about that, kung anong latest. But as of now, wala po talaga. That would be good. Thank you. But do you know where President Marcos sits on that matter? I mean, ano yung sentiment niya around letting former President Digong take his oath as mayor of Davao? Ang Pangulo naman po, although hindi ko pa po natatanong kung anong kanyang opinion diyan, pero kung in general matters pagdating po diyan, generally ang Pangulo po kung ano lang yung pwede sa batas, kung ano yung nasa rule of law, yun lang po. Hindi po siya hadlang kung pwede. Pero sabi ko sa party pong ito, wala pa po siyang stance or hindi pa po napapaabot sa akin kung ano ang stance niya patungkol dyan. Okay. Yusek, nag-scale up si ex-human rights lawyer Harry Roque dun sa kanyang issue ng asylum. Sabi niya, come and get me. Sabi niya gano'n, no? At binanatan pa niya yung paggamit ng intelligence fund ng gobyerno. Yung gobyerno ba mag-i-scale up din in terms of evidence para siya ay kunin dahil naghahamon na siya. So, pag hindi ito natuloy, baka tamaan yung gobyerno, no, doon sa kanyang paghahamon. Mahirap ko pong sabihin sa ngayon kung anong ipaplano ng gobyerno. Baka makapagtago siya. So, kaya sinabi ko, just wait and see kung anong gagawin natin. Hindi naman po ito, siyempre, karapatan po, obligasyon din po ng gobyerno na panagutin ang dapat managot. So, kung dapat siya managot dito sa bansa at meron siyang di umanong ginawang krimen, dapat lang siya maibalik sa bansa. So, just wait and see. For Atty. Harry Roque, just wait and see. I have to point out that tama siya, no? Kasi in his response, right after sinabi ni Justice Sec Boying that his asylum bid was denied, nag-reply po kagad si Atty. Roque and he said, strike 2 na si Justice Sec, si DOJ, yung first daw na fake news was the multiple passports, which later on we found out na-cancel na nga pala yung diplomatic passports ni Atty. Roque. And then Roque says this is the second instance nga. But to your knowledge, meron talagang, I know you've given a press conference on this and you've said that DOJ has their own intelligence sources. Pero what else do we know about this? Is it likely that they would have had information on yung asylum decision? Okay, ganito po gusto ko lang pong iklaro kasi nadidinig ko na naman din po yung sinasabi ng DOJ at saka ni SOJ. Sa aking pagkakatanda tungkol sa passport, ang sabi po niya ay ang alam niya may ilang passport. Pero subject pa din po yun sa investigation. Hindi naman po niya sinabing sigurado na siya ganito. Nabanggit niya po yun, pero ipinapaimbestiga po
Hindi pa po wala pa pong conclusion. Pati dito naman po, patungkol sa asylum, ang sinabi rin naman po ni ng DOJ through Yusek Raul Vasquez, na they're just awaiting the formal notice regarding the petition or request for asylum. So, wag na lang po niya siguro maliitin kung ano yung intelligence or mga na ibibigay na information sa DOJ. So, hindi po natin babanggitin kung ano nabanggit na impormasyon na naibigay sa DOJ, but tignan na lang po natin. Ma'am, sorry, could you repeat that? May sabi kayo na they're just waiting for the formal notice about the request for asylum? Opo. According to Yusek Raul Vasquez, they are just awaiting the formal notice regarding the asylum. So, di naman sinasabing deny, di naman sinasabi na grant. They're just awaiting. But, so, definitely, meron naman din po sa kanilang bumubulong, and that's the intelligence nila, yung assets nila. Yes, but by that, are you saying that there's already a decision, or and that we're just waiting for the promulgation of sorts, if that is the right word for it? Or, kasi the asylum process itself could take up to a year or a year and a half. I mean, we don't know. What I'm just saying is that when you say we're waiting for the formal notice, does that mean that we're waiting for them to decide, or we're waiting for them to announce? Wala po akong masasabi muna, sir. Mahirap magsalita. So, but okay. I suppose what we know so far at this point is we're waiting on the formal notice from the Dutch government, correct? Yusek? Opo. On a different note, Wait, sorry. Close ko lang tong topic na to. What about the yung plan to cancel Mr. Roque's passport? I wonder, when we spoke to DOJ a few weeks ago, sabi na nila they were getting ready to do it. I wonder if you have any updates. What I know now is they already filed a petition for cancellation and it's pending before the court. So, wait na lang po natin din yung decision ng court. Nakapag-file na po yung DOJ? Yes po. Okay. On a different note, Yusek, more than a couple of days ago, na-interview si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. At medyo malalim yung kanyang interview na sinasabi niya, dapat walang delay itong impeachment process at dapat lamang na ito ay mag-continue sa 20th Congress, etc. etc. Medyo critical yata yan doon sa nangyaring mga proseso sa Senate last week. No? So, pag ito ba ay posisyon ng Chief Legal Advisor, pwede bang sabihin na ito rin ang posisyon ng Malacanang? Hindi ko po masasabi. Tingin ko po ang opinion ni JPE ay bilang lawyer. At kasi po sa panahon po ngayon, ayaw po talaga na manghimasok ang Pangulo sa usaping impeachment. Sabi nga po natin, pagka sumali siya dyan, unang-unang hindi na po magandang tignan. Pangalawa, impeachable officer din po siya. So talagang hindi po siya dapat na nakikialam sa ganitong klase na affair or proceedings. At ako as a lawyer, tanggalin ko yung pagiging palas officer ko, I agree with the Presidential Chief Legal Counsel. Yusek, does that answer your question? Basically. Hindi ko masasabing yun po ang opinion ng Pangulo dahil ang Pangulo po talaga, sabi po sa amin, ang bilin po niya sa amin is hindi na dapat pag-usapan yung pamumulitika. Trabaho lang po talaga. Ang tuon namin is trabaho. So kung may mga opinion po man, ang kanya mga ibang mga opisyal, tulad po ni JPE, bilang lawyer, yan naman po ay ginagalang ng Pangulo. Okay. Pero Yusek, hindi ganun kasi pwedeng ihiwalay yung personal mong posisyon at saka yung official position mo. Dahil mas dominant yung official kung ikaw ay mataas na opisyal ng gobyerno. Diba? Yun yung usually ang policy dyan. Lalo na kung ikaw ay Chief Presidential Legal Officer, maraming tumitingin doon sa iyong legal opinion na nakaugnay sa iyong posisyon at whether you like it or not, nakaugnay doon sa posisyon ng nire-represent mo. Kaya hindi ganun kadali na ihiwala yon. Naniniwala po ako sa inyo, sir. Totoo po yan. Pero nung nailabas po yung interview kay Presidential Chief Legal Counsel,
hindi ko po natanong ang Pangulo kung ganun din ang kanyang magiging opinion or stance. Okay. Pero So, ma'am, yes, ma'am. Ma'am, pero ma'am, in the same way kasi, si Justice Secretary Remulla, hindi mo mahihula yung kanyang pagbanggit his comments from the DOJ's official stance. kasi kahit na may... I get what you mean na meron siyang Ang alam ko. na as far as I know, ang alam ko. alam ko ganun. Pero it's different when the Justice Secretary says something to the press on the record. You can't just say na hindi ka pwede magmarites lang na narinig ko ganito tapos sinabi mo sa press, di ba? Dahil alter ego ka ng presidente. Di ba po? Yun po nga siguro lumalabas kasi meron silang intelligence or info na nakuha. So, pero Hintayin na lang natin. I cannot elaborate on that. Yusek, on a different topic, lumabas na tataas ang presyo ng langis. Pababa ang inflation ngayon. Inflation indicator. Kanyang itong mga huge or big oil companies na, teka, meron kayong buffer. Meron kayong langis na binili nyo several months ago sa lumang presyo. Bakit bigla kayo magtataas? At yung pagtaas nyo ay makakapekto doon sa pababang inflation, which will affect politically yung image ng gobyerno. Hindi ba pwedeng tapikin man lang sa kamay na Nakalagay po na plano po niya. Kahapon lang po kasi kami nagkausap. So siguro po sir, maghihingi po ako ng update kung ano po yung nangyari doon sa kanyang plano na kausapin po yung ibang oil companies about that. About sa price adjustment po. To come back to yung last answer niyo po about the impeachment, I hear what you're saying, which is the president is doing his best to steer clear of this topic kasi it's politically charged. Pero at the same time, the business groups have started raising the alarm, which is very rare kasi usually the business community, they don't comment on political affairs, but you have the big business groups like Makati Business Club, PCCI saying, And even the church, and even the church saying this delayed impeachment, what they call a delayed impeachment is going to hurt investor sentiment. Tama nga naman, because it means the Senate is involved, is their time is taken up instead of doing important legislative work, right? So, I wonder if the president has anything to say about that, or meron na po bang kumausap sa kanya from the business community about this, the impact on the economy? Kaunting dagdag lang sa tanong ni Reg Yusek. Dahil karamihan sa mga senador ay members ng administration. So, ibig sabihin, directly or indirectly, may influence yung administration dito sa mga senador na ito. Either member sila ng ruling coalition or independent pero miyembro ng administration. So, baka hindi ganun kadaling sabihin na yung gobyerno o yung administration ay walang impluensya sa kanila. Sir, ganito lang po kasi, ang uulitin po natin, no? Kasi pag kami po ang nagbi-meeting, hindi po kasi talaga namin na pag-uusapan yung impeachment. Ang pinaka-mensahe niya lang po sa amin, unang-una, lalo na pag tinatanong ko po siya about impeachment. At lagi lang niya sasabihin, ang impeachment trial ay nasa kamay po ng Senado. Pero ang nais po niya is masunod po ang konstitusyon, masunod po yung rule of law, kung ano po yung procedure. So, hindi naman po ibig sabihin na kapag nag-trial sila, dapat magkampihan sila or i-violate yung political neutrality. So, ganun pa rin po ang Pangulo. Dapat masunod pa rin po kung ano yung sinasaad ng Constitution. So, when we say that, it means they have to follow the rules and the law. So, hindi sila pwedeng... Oh, Ma'am, we lost your audio. the audio. Na-mute. Ma'am, we're afraid we lost the audio there. Yusek, we lost your audio for a little bit. There. Okay, sorry. There, it's back. Saan ako nawala? A minute Okay. ago. A minute ago. Okay, so, Yeah. ulitin ko lang po nung huling tinanong ko ang Pangulo dyan, ang sabi niya sa akin, actually ayaw niya na sagutin patungkol sa impeachment. But since siningi yung kanyang opinion, ang lagi niya po sinasabi, nasa Senado na yan, let the process take its course, and dapat masunod po yung proseso. Proseso, when we say proseso po, everybody should follow the rules. Everybody should follow the law. Everybody should follow the Constitution. So, taong bayan na po kasi ang titingin kung sila pong mga senador, senator judges, ay sumusunod sa batas. So, yun lang po.
ang mensahe ng Pangulo. Well, although I'm wondering then if the president thinks that the center judges are following the rules and the law when they, for example, go to Kuala Lumpur and endorse vice president for 2028. After they took their oath. After they convened as an impeachment court. As senator judges. Was there any discussion at all about how some of the center judges conducted themselves? Nagkaroon kayo, Yusek, neutrality. nagkaroon kayo ng statement dyan dyan sa mga dalawang senador na yan, if I remember right. So, that main position din ng presidente yan. Maliwanag. It's very clear sa rules that there should be political neutrality. So, dapat may iwasan yung biases. Diba? Kung magpapakita sila ng biases at hindi nila susundin yung rules at pahayaan na lang, halimbawa, yung isang tao, subject of an impeachment, na mawala na lang ng liability because magkakakampi kayo, sabi nga po natin, tao bayan po ang titingin dyan. Hindi naman po sila pwedeng sabihin na, mag-inhibit kayo. Kasi baka yung pag-inhibit na yun, mas maging pabor pa kay VP Sara. Sa isang taong subject of the impeachment. So, taong bayan na lang po ang titingin kung tama po yung kanilang ginagawa. So, circling back to my earlier question, Yusek, just to be very, very clear, is it safe to say at this point that the president is not worried about any economic impact that the impeachment might have? Hindi naman siya, it's not on his radar? Nabanggit? Kasi sabi nga po ng Pangulo, ramdam niya na ang tao ayaw ng politika, ayaw ng issues ng politika. So kaya po ang focus ng Pangulo ngayon is trabaho. Kasi sabi nga niya doon sa kanyang podcast, yung una, naramdaman niya, ang tao, hindi pamumulitika yung gusto. So lahat kami dito, ang marching order, work. Siyempre, action, huwag bakasyon. Ganun lang po yun. Trabaho talaga. Pero, Yusek, dagdag lang sa tanong ni Reg, since we don't exist in a political vacuum, most of the surveys, ang sinasabi, dapat matuloy ang impeachment. Most of the surveys. Tapos may mga legal luminaries. Matataas yung sento. Tapos may mga legal luminaries na nagsasabi, kung ito ay hindi tatanggapin ng 20th Congress, kung ito ay ininip in the bud ng mga pro-Duterte senators, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Siguro in relation dyan at dun sa posibleng galit ng mga tao, ay definitely tatamaan yung ating ekonomiya, tatamaan yung investor confidence. So hindi siya hiwalay sa governance o pamamahala at a particular point. At a particular point, mapipilitan ang gobyerno na magsalita. Dahil kung tatama ito sa ekonomiya, itong disenchantment sa posibleng mangyari sa impeachment. Okay, liwanagin natin, sir. Noong sinabi po ng Pangulo na ayaw niya na impeachment, wala na po doon sa estado na yun. Wala na tayo doon sa phase na ayaw niya na impeachment. Because VP Sara has already been impeached. Diba? So doon na po tayo sa issue na kukonvict ba to o magigilty to. So pag sinasabi kasi nung iba na ayaw ng Pangulo ng impeachment, tapos na po yun wala na sa kamay niya yun Kasi at the time, di ba, nag-request siya, don't file any complaint for impeachment. But it's done. So ngayon, let's just proceed kung anong pong dapat gawin ng Senado. Kung dapat ituloy po yan, kung kinakailangan mabilis po yan, kung ano yung nasa batas, gawin po nila. Yun naman po yun sa Pangulo. Trabahuin nyo yan. Magtrabaho kayo kung ano yung naaayon sa batas. Hindi para sa maging makampiyan si ganyan tao or hindi ilaglag si ganyan. Hindi po gano'n ang Pangulo Basta kung ano nasa batas, gawin nyo. Okay. Na po lahat yan. We've run out of time, Yusek, pero just one last question very quickly. Kailan po namin may expect matatapos yung cabinet revamp? Because we're still getting installments of announcements, mga na-retain, tinanggal, mostly na-retain. Of course, we know that at this point. But how much longer is this process gonna go? Okay, ma'am, kasi ganito. Continuing evaluation po, continuing performance evaluation ang ginagawa ng Pangulo. So kahit po na-retain yung iba, kapag medyo hindi naging maganda at
ang trabaho nila ay hindi pa rin naayos sa direktiba ng Pangulo, pwede pa rin sila matanggal. So hindi ko po pwedeng masabi ano yung timeline, ano yung time frame. So dapat lang po, on notice sila. Yun po yung sabi ng Pangulo, on notice. Kumbaga lagi on probation. So dapat silang magpakita ng kanilang galing at concern sa taong bayan. Ganun po. Okay. Okay. Salamat. So we'll just have to keep waiting on the announcement kung sino pa yung next. We'll leave it at that. Thank you so much for joining Storycon today. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, thank you so much. Thank you, ma'am. Salamat, Yusek. My honor. Thank you.